Mga kapatid, tayo po muna'y manalangin. Opo dakila, mapagpalang amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamalapang Sus. Maraming pong salamat muli sa paglangis po sa bawat bahagi na iba na gawain natapos na. Nagbigay galak sa aming puso, pagkilos ang itong Espiritu sa aming kalagitnaan. Narito po kami sa pinakamalagang bahagi na iba na gawain ng pag-aaral, pag-inig na iba na salita at bago pong lahat. Sa unang panalangin ng bilabid pastor, misanan po Diyos, kabagan mo ibang lingkod, mahal na Panginoon, linisin mo lamang po ang aming puso, buksan mo ang pangunawa, kaisipan na aming kapatirang narito, makarinig na iba na salita, langisan po ibang lingkod, dahil kung sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, at patuloy namin, mahal na Panginoon, sama-sama namin sinasabay, tinataboy, pinalalaya sa mga demonyong hadlang gagawin ng kaaway. Cast out, be bound to hell right now, in Jesus' name I pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamalapang Panginoon at magandang hapon po sa inyo po lahat. Ang pinamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Jesucristo po lamang. Amen. Nubling paggalang po sa ating minamahal ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, at pag-alaala na rin po sa mga itong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Linas C. Almeida, sa lahat po mga beloved Almeida children, sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Reboy Merli, sa kanya pong beloved wife, beloved children, at sa ating pong beloved workers, beloved preachers, instrumentalists, Martial Group, sa ating webcast, televiewers, sa ating pong beloved choirs, sa inyo pong lahat, mga dati mga baguhan, sa ating pong mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamalapang Jesucristo, kung saan ito po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan nga po ng ating minamahal ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamalapang, yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen? Sapagkat medyo matamlay po yung ating pong palakpak, mga kapatid. Sapagkat ngayon po, napakahalaga po na ang ating pong Sunday General Worship, andun yung ating pong kagalakan. Amen? Kagalakan, kasayahan na tayo po'y naririto, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ating pong tema, mga kapatid, gusto nyo pang kayo ang magbasa ng ating tema, mga kapatid? Kaya nyo isigaw? Kaya nyo isigaw? Ito yung ating pamagat. Sabihin nyo nga po, the Lord is my light and my salvation. Sige nga po. Amen. The Lord is my light and my salvation. Ito po mga minamahal ang sinasabi ng banal na kasulatan na sa isang talata lang na ito, mga kapatid, kung tutuusin na ating pong maunawaan, tapos na yung ating mga problema. Mayroon na agad-agad solusyon. Amen? Andiyan na agad ang solusyon, mga minamahal. Pero, pag-aaralan pa rin natin, mga minamahal. Ano ang sabi? Basahin na po natin ang ating unang talata. Pakibasa po. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 27, talatang 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Praise the Lord, praise the Lord. Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Napakaliwanag po, mga kapatid, ang sinabi ng banal na kasulatan na ang Panginoon ang liwanag. Siya ang ilaw. Siya ang liwanag. At ang sabi, mga kapatid, na at aking kaligtasan. Ibig sabihin, kapag ang tao pala ay nasa liwanag, andun ang kaligtasan. At kung gusto natin ang kaligtasan, kinakailangan na tayo ay pumunta sa liwanag. Pag naghiwalay ang dalawang yan, mga minamahal, wala kang pag-asa. Amen? Sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Basahin mo lahat yan, mga kapatid, unawain natin. Wala kang problema na eh. Kung meron ka pinagdadaanan, solve na eh. Dito sa talatang ito, sinagot ng lahat yung ating pangangailangan hanggang kaligtasan.
Kaya huwag tayong padadaya sa increase ng pagpapala sa ating buhay. Tayo ay kumikita ng malaki, tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na biyaya, pagpapala sa ating buhay, panlupa lang po yan. Panglupa. Pero ang kailangan ng bawat Kristiyano ay yung tayo ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa kaharian ng Diyos ang dapat nating bigyan ng pansin. Dahil kung yan ang ating uunahin sa ating buhay bilang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, yung lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos, kasunod na po yan. Ibibigay ng mahal na Panginoon yan. Hindi pwedeng hindi tayo bibigyan ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sabi, mga minamahal, na kailangan natin ang kaligtasan sa mga huling panahong ito. Tayo ay nasa mga huling araw na sa mundong ito. Kaya kinakailangan natin maunawaan na kailangan natin na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ang langit na pangako ng mahal na Panginoon, para sa mga Israelita lang yan. Amen? Para sa mga Hudyo lang. Pero bakit tayo ay naririto, mga kapatid? Tayo ay mga hintil. Wala tayong puwang sa langit. Dahil ang pangakong langit na buhay na walang hanggan, yung kaharian ng Diyos, yan po itinalaga lang sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Pero tayo ay kinahabagan ng Diyos. Naawa sa atin ang mahal na Panginoon. Kaya tayo ay nagkaroon ng puwang patungo sa kanyang kaharian. Dahil sinabi ni Propeta Isaiah sa mga kapatid na ibibigay sa atin ang liwanag. Ibibigay sa atin, sa mga hintil, ang tinatawag na ilaw para sa ating mga kaligtasan. Ibibigay sa atin lahat ng mga nananampalataya, hindi lahat ng tao. Doon lang sa lalapit sa mahal na Panginoon. Tayong lahat na lumapit at tumanggap sa mahal na Panginoon, tayo lamang yung pagkakalooban na tayo ay magkaroon ng kaligtasan dahil ibinigay sa atin ang ilaw, ang liwanag. Ano ang sabi, mga minamahal, sa aklat ng Isaias, 49, versikulo 6. Kindly po, pakibasa po. Dito po sa mga aklat ng Isaias, sa Kapitulo 49 at talata ay 6. Oo, kanyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ka ang mga lipi ng Hakob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay ang aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Hanggang sa wakas ng lupa, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Ito yung ating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Na hindi naman tayo kabilang mapunta ng langit, pero naawa ang ating mahal na Panginoon. Na ang sabi, ibibigay ko sa inyo ang ilaw. Sino ba yung ilaw na yan? Sino ang ilaw, mga minamahal, na hinulaan na ni Propeta Isaias na ibibigay sa ating mga hintil, sa atin na walang mga kaligtasan, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil ipinahintulot ng Diyos na awat na habag sa atin ang ating mahal na Panginoon, ibibigay niya ang ilaw para sa ating mga kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Amen. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid. Ang kaligtasan niyan, hindi yan pangkalahatang tao. Doon lang sa mga lalapit at magbibigay ng kanyang puso sa mahal na Panginoon. Kaya ano sabi, mga kapatid, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Alamin natin kung sino ang ilaw na ito. Sino ba ang ilaw? Walang ibang ilaw kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen! Pakibasa po, Juan, Kapitulo 8, versikulo 8.
12. Juan Kapitulo 8, ang talata ay 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamalaman. Napakaliwanag na yung ibinigay na ilaw para sa mga hintil, para sa atin, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, siya yung bumaba dito sa lupa. Ang Diyos, anak, mga minamahal, siya yung bumaba dito sa lupa, siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran yung kasalanan ng tao, nagkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan. Kung lalapit ka sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong padaya, hindi relihiyon ang magliligtas. Hindi sa dami ng pera at kayamanan. Huwag tayong magpaloko doon sa nag-aakma na akala mo sila yung ilaw. May relihiyon dyan na ang sabi, pag pumasok ka sa aming iglesia, ligtas ka na. Huwag kayong maniniwala doon. Hindi po totoo yan. Ang totoo, kinakailangan na buksan ng tao ang kanilang puso at si Kristo ang papasok sa ating mga puso. Hindi sa iglesia dapat pumasok ang tao para magkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan, buksan mo ang iyong puso dahil papasok ang mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Yung iba kasi sasabihin nila, pag sumapi ka sa kanila, mga kapatid, ligtas ka na eh. Kahit mamamatay tao ka, kahit puro baril yung nasa bayawang nila, ligtas ka pa rin. Amen. Sa panahon ni Noah, bukas ang daong. Natandaan niyo yan? Bukas ang daong. Open. Kung naniwala sila kay Noah, na ang pumasok sa daong ay maliligtas sa baha, marami sana naligtas ng panahong yan. Pero walang naniwala. Walang naniwala, walang pumasok. Kaya ang pinapasok ni Noah, mga hayop at yung kanyang pamilya lang. Sila lang ang naligtas, walang kaluluwa. Tapos sasabihin ng iba relihiyon ngayon, pag pumasok ka sa aming iglesia, ligtas ka na. Di totoo yan. Walang katotohanan po yan. Ang totoo, kapag si Kristo ay pumasok sa puso mo, maliligtas ka dahil may ilaw ka na. Wala ka na sa kadiliman. Inalis ka na sa kadiliman. Dadalhin ka ng Diyos sa kaliwanagan at doon ay mayroong buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nakakahabag ang tao. Ang daming madilim pa rin ang kanilang mundo. Wala pa rin silang ilaw. Kaya naman, nabubuwal na lamang sila. Pero tayo, mga kapatid, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Andito na tayo sa ilaw. Hindi ka na dapat pang umalis o umatras pa. Kung may baguhan tayo, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon dahil dito kayo dinala sa tunay na ilaw, sa tunay na liwanag para sa iyong kaligtasan. Amen. Kaya ang sabi sa Aklat ng Gawa, magsiligtas kayo sa lahing ito. Amen? Basahin po natin. Gawa 2:40. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, at talatang 40. At sa ibang maraming salita ay nagpatotoo siya at nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi,
magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, ng panahon nila, sa pangangaral niya, ang pinakikinggan kasi ng mga Hudyo ay yung nangangaral ng mga eskriba at parisiyo. Sila yung nangangaral na kapag sumapi ka lang sa kanila, ligtas ka na. Amen. Hindi lang yung andito sa Pilipinas ngayon na nagsasabi na pag pumasok ka sa kanilang iglesia, ligtas ka. Kahit noong panahon ng mga eskriba at parisiyo, sinasabi ito, kaya nga sabi ni Apostol Pedro at sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Liko. Yung mga nangangaral na yan, na pag pumasok ka sa kanilang iglesia, ligtas ka, liko sila. Sila yung mga likong lahi. Huwag tayong padaya. Huwag na tayong paalipin pa kay Satanas. Yan ang mga antikristo. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ayan, sabi mga minamahal, tayo ba na nakakaunawa ng salita ng Diyos? Sabi nga, hanapin mo katotohanan at katotohanan magpapalaya sa inyo. Narito na tayo. Kung may baguhan tayo, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Andito na tayo sa katotohanan. Palalayain ka ng mahal na Panginoon sa pagkaalipin kay Satanas sa likong lahi. Nakaalis tayo doon. Wala na tayo sa kanila. Hindi kasi tayo papayag. Lahat ng naririto, hindi tayo papayag na mayroong pamilya natin. Mayroon tayong anak na drug addict. Hindi tayo papayag, mga minamahal, na may anak tayong killer. May anak tayong magnanakaw. May anak tayong rapist. Hindi tayo papayag. Kaya tayo ay narito ngayon para maglinis ng ating mga kasalanan. Huwag nang gawin ang mga kasalanan. Mamuhay ng may kabanalan. May gagawin. Sabi naman nung iba, wala ka lang gagawin. Dahil biyaya na ng Diyos yan. Libreng biyaya. Hindi ka na dapat pang magpakabanal. Manluloko na naman po yan. Yung mga ganyang pangangaral, panghikayat lang yan. Pero dito makikita mo kung paano magbago ng puso ng tao. Ang tunay na ilaw, ang tunay na liwanag, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na magbabago, hindi ang relihiyon, hindi ang mga tao. Ang magbabago ay yung totoong Diyos na buhay. Hindi plastic, hindi bato, hindi stainless, hindi bakal. Buhay. Kaya nasasabi nila, bakit yung mga taga-Jesus Miracle Crusade na yan? Amen? Naiiba daw. Ay talagang naiiba. Naiiba talaga ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Dahil dito, makikita natin yung tunay na pagbabago. Hindi natin pipilitin, mga minamahal, na maglingkod sa mahal na Panginoon na wala tayong matatamong pagbabago sa ating buhay. Yung biyaya ng Diyos, ang tunay na biyaya ng Diyos, kung susunod ka sa kalooban at kautusan ng Diyos, ang biyaya niyan, buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka susunod, wala kang gagawin pagbabago sa iyong sarili, wala po yung buhay na walang hanggan dyan. Amen. Kaya bakit yung iba nahihirapan? Nahihirapan na tanggapin ang mahal na Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Ayaw niyang umalis sa pagkaalipin ni Satanas. Ang Diyos, ang gusto ng mahal na Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas, pero hindi siya namimilit. Ang pagpapasya ng tao, doon ka maliligtas. Pag nagpasya ka, natanggapin mo ngayon, bisita ka lang, ngayon ka lang nakadalo, magpasya ka, natanggapin mo ang mahal na Panginoon Jesucristo, buksan mo ang iyong puso, papasukin mo si Kristo sa iyong puso, magkakaroon ka ng ilaw at liwanag, magkakaroon ka ng tunay na kaligtasan.
Yan ang totoo. Kaya salamat sa Diyos. Nang mamatay, ang nagbigay ng kaligtasan sa atin, umakyat siya sa langit. Sa yung ipinanganak ni Mary, na umako ng ating mga kasalanan. Lahat ng hirap na para sa atin sana, para bayad sa kasalanan, wala, hindi pwedeng bayaran natin ang ating kasalanan. Isa lang ang magbabayad, yung banal, yung walang kasalanan, siya ang dapat magbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng ilaw, mapunta tayo ng liwanag, magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ano ang iniwan? Ano ang iniwan ng mahal na Panginoon? Nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay inilibing, siya ay nabuhay na maguli, nangaral ng 40 araw, at doon na nagpasya ang mahal na Panginoon na siya ay umakyat sa langit. Pag-akyat niya sa langit, sinabi niya sa mga alagad, ako'y babalik, maghahanda lang ako ng inyong matatahanan doon sa langit, at babalik ako upang kunin kayo. Sino yung kayo? Yung bang hindi nabautismuhan? Yung bang hindi tumanggap sa mahal na Panginoon? Hindi sila ang kukunin ng mahal na Panginoon. Ang kukunin ng mahal na Panginoon, yung tumanggap sa mahal na Panginoon dahil siya ay naging anak ng Diyos. Yung nabautismuhan, dahil sila ay napatawad ang kasalanan. Pag napatawad ang kasalanan, papasok ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Doon ka na mag-uumpisa na ikaw ay mamuhay ng pagbabago sa iyong buhay. You must be born again. Dahil kung hindi tayo mga minamahal, ma-born again Christian, mabautismuhan tayo sa tubig, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaya napakapalad po natin mga minamahal. Dahil sa ating pagtanggap, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Sa salita lang ng mahal na Panginoon, naniniwala na tayo. Awit 119, versikulo 105. Basahin po natin. Mga awit 119, versikulo ay 105. Ang salita mo'y iliwan sa aking mga paa, at ang liwanag sa aking landas. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Ano ang sabi mga minamahal? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya, lagi tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos. Dito tayo, mga minamahal, naniniwala dahil umakyat na nga sa langit eh. Umakyat na sa langit ang mahal na Panginoon, tayo ay nananampalataya na lamang sa aral at salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi diyan, ang salita mo'y siya ng ilawan. Ilawan na natin ang salita ng Diyos. Ngayon, sa iba pinagbabawal ang Biblia. Ayaw magbasa ang mga member. Yun lang pastor nila ang dapat magbasa. Ang gusto lang, yung pastor lang ang maligtas, yung mga member hindi maliligtas. Amen? Ang sabi diyan, ang pumalit sa mahal na Panginoon, salita ng mahal na Panginoon Diyos, na ang sabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas para hindi tayo matisod, para hindi tayo mahulog sa balon. Ang sabi, mayroon tayong ilaw sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ilaw natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga lahat dito, pinaliliwanag ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Nakukuha niyo po, mga kapatid. Babaw naman eh, na dapat lamang nating maunawaan. Ilaw natin ngayon ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya huwag kayong tinatamad. Kung may Biblia kayo, basahin nyo. Amen? Huwag yung cabinet ang magbabasa ng ating biniling Biblia. Amen? Ang magbabasa niyan ay yung bumili. Dahil inutusan ka ng Diyos na bumili ng Biblia para aralin mo yan. Bulay-bulayin mo ang Biblia. Inaamag na, aanayin na doon sa inyong cabinet.
yung Biblia, basahin nyo. Dahil yan ang sabi, yan ang ilawan natin para hindi tayo mabuwal, para hindi tayo matisod sa landas na ating tatahakin ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Eh pagtamad po tayo magbasa, kapatid. Ang bagal ng paglago na inyong pananampalataya. Kaya ang sabi, mga minamahal, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Sabi ng iba, baka hindi rin ako gumaling dyan. Hindi ako karapat-dapat sa Diyos. May sakit kasi ako, grabe. Ang sakit ko. Kapatid, matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Yung sakit mong yan, paraan na nga yan eh. Para makalapit ka sa ating mahal na Panginoon. Eh kapatid, ang sama-sama kong tao, ang dami kong kaso, ang dami kong inaping mga tao, hindi ako karapat-dapat dyan. Kapatid, walang tinatangi ang Diyos. Open ang Diyos. Ini-offer niya para sa lahat ng tao ang kaligtasan. Hinahanap ka ng mahal na Panginoon, ikaw na makasalanan. Alam niyo ba yung minister? Sa ibang salita, ang minister, tagapangaral. Tagapangaral, minister, parang pastor din, ebanghilista, ganon. Pero alam niyo ba ang talagang meaning niyan? Friends of the sinners. Kaibigan ng mga makasalanan. Amen? Kaibigan ng mga makasalanan. Dahil ganon si Kristo. Sa ibang fellowship, mga kapatid, pag dumalo ka doon, titingnan ka mula ulo hanggang talampakan. Susuriin ka. Para bang miniminus ka. Para bang gusto nilang sabihin, ay Brad, hindi ka karapat dapat dito. Doon ka sa ibang fellowship, doon ka na lang dumalo. Sa kaharian ng Diyos, sa iglesyang tunay ng mahal na Panginoon, open. Kahit sino ka pa. Kahit ano ang kasalanan mo. Kahit ang sama mong lalaki. Kahit ang sama mong tao. Kailangan ka ng Diyos. Ikaw nga ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Kayo ang hinahanap. Tayong lahat hinahanap ng mahal na Panginoon. Dahil wala lamang matuwid. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo namuhay sa kasalanan. Salamat na lang sa Diyos. Dahil naawa sa atin ang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, ano ang seguridad natin na tayo ay naririto na? Wala nang atrasan to. Sinong gustong umatras sa paglilingkod? Taas ang kamay. Wala. Gusto nyo talaga ng kaligtasan? Sinong gusto talaga ng kaligtasan? Amen. May pangako ang Diyos eh. May 5 bagay akong babanggitin sa inyo na mangyayari sa atin na gusto ng langit. Tandaan nyo. Amen. Babasahin ko lang. Una, 5 bagay. Tayo ay nakapreserve. Alam nyo ba yung preserve? Malalim din, di ko maunawa masyado rin. Mahina kasi yung balingkod sa English. Preserve. Pero alam ko dyan, nasa pressure yan. Ngayon, tayo ay ginawang parang pagkain. Hindi tayo mapapanis. Hindi tayo mapapanis dahil tayo ay nakapreserve. Nasa loob tayo ng freezer. Andyan ang mahal na Panginoon. Siya ang ilawan natin. Siya ang tagapagbigay lamig sa atin, mga minamahal, upang hindi tayo mapanis katulad ng pagkain na pag hindi mo inilagay, hindi mo i-preserve ang pagkain, masisira yan. Pupuntahan ang uod yan. Pero tayo, mga minamahal, laging press. Kunti lang ang pumalakpak, bakit di ba kayo napipress? Amen. Press tayo lagi. Dahil andyan ang mahal na Panginoon. Siya ang nagpipreserve sa atin. Hindi tayo mapapanis. Pangalawa, ano sabi? Caring you. Ano ba yung caring you? Iniingatan kayo. Inaalagaan tayo
ng mga anghel ng mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, andyan lagi, kasakasama natin ang ating mga anghel. Yan ang nag-aalaga sa atin. Yan ang nag-take care sa atin. Caring you. Lahat tayo may nag-aalaga sa atin dito. Kita niyo po? Yung nagpatotoo kanina. Amen? Anong sabi? Paspas yung kanyang takbo. Yung pala ay katapusan na nung tinatawag na espalto. Ano nangyari, mga minamahal? Nagserko-serko siya, pati yung motor, pati siya, ang layo ng tinapunan. Pero parang bumangon lang yata ang kapatid na ito. Parang wala lang. Bakit? May anghel ka eh. Lahat tayo may anghel. Si brother ito, ang dami ring aksidente nangyari. Pero wala eh. Ni galos wala. Bakit? Sinasalo ka na agad ng anghel. Andyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kaya nga, caring you. May nag-aalaga sa atin. Yan ang isang bagay na pribilehiyo na ibinigay sa mga anak ng Diyos na mayroong nag-aalaga at nag-iingat sa bawat isa sa atin. Saan ka pa? Yung mayayaman, kukuha ng security yan. Kukuha ng security. 2, 3. Kaya naman bumayad eh. Hindi pa makukuntinto yan. Ang daming pera eh. Mayaman eh. Yung bakod niya, tataasan pa yan. Palalagyan ng barbed wire. Hindi pa rin makukuntinto dahil maraming pera yan. Yung barbed wire na yan, palalagyan pa ng kuryente yan. Para kahit ipis ang umakyat sa kanyang bahay, tiklo ka. Patay kang ipis ka. O diba? Pero tayo, meron na tayong tagapag-alaga. Yung bahay natin, safe na yan. Okay lang naman. Para bang dekorasyon na lang natin yung bakod. Abay, babaan nyo naman. Mababa lang. Hindi na kayang pasukin ng kawayan. Ang nakabakod dyan ay yung anghel na pinadala ng mahal na Panginoon. Amen. Gagastos pa kayo eh. Bigay nyo na lang sa mahal na Panginoon. Babaan nyo lang. Okay lang naman. Hindi naman bawal eh. May pera naman eh. Pero yung mayayaman, kita nyo, ay, sobra. Hindi na makita yung bubong ng kanilang bahay. Amen. Sobra ng init. Kung halos pa lang yung kanilang backyard, yung kanilang harapan, palagyan na ng aircon. Oh, bakit? Eh, tinaasan nila yung bakod eh. Yan. Dahil, bakit? Wala kasi silang alam na may nag-aalaga sa atin, sa kanila, walang nag-aalaga sa kanila. No. Yan yung tinatawag na pribilehiyo. Pangatlo, prosperity. Ito, alam natin ito. Prosperity, yan ay tinatawag na pagpapalain ka sa lahat ng bagay. Amen! Dahil anak ka na ng Diyos, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, ang sabi, unahin natin ang kanyang kaharian, lahat ng bagay, idaragdag na lang sa atin ng Diyos. Huwag kasing pasaway. Minsan pasaway kasi ang Kristiyano. Kahit bawal, sige, bawal. Amen. Bawal yan. Pag bawal, bawal. Make your boundary. Amen. Huwag kang lalampas doon. Kaya wala yung pagpapala. Utos ng Diyos, dumalo ka. Hindi ka naman dadalo. Tulad nung, mahirap baka may tamaan kasi. Amen! Lahat magsabing amen. Basta tayo dumalo, pag utos ng Diyos, dumalo tayo. Yan yung inuuna natin ng kaharian at katwiran ng Diyos. Lahat na ng bagay na gusto mo, lahat ng pinapanalangin mo, ibibigay na yan sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pangako, prosperity. Pangapat, ano ang sabi? Handle. Handle. Ano ba yung handle? Yung pinto, parang may hawakan. Hindi. Ito yung kamay ng Diyos na nakahawak sa mga anak ng Diyos. Amen? Dahil alam ng Diyos, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya ang Diyos, hihingin natin sa Kanya, ipipray natin na hawakan tayo ng Diyos. Dahil kung tayo ang hawak sa Diyos, sigurado, makabibitaw tayo.
Ang Diyos ang dapat humawak sa atin. Kaya nga, handle tayo ng mahal na Panginoon. Maalala mo yung patotoo. Yung sa aeroplano. Kwento lang natin. Pero totoo. Yung nagpatotoo na sa aeroplano, yung sila ay babangga. Babangga sila mga kapatid doon sa ulap. Yung ulap na maitim ng ulap yan dahil puno na ng tubig yan. Babangga sila. May Kristiyano doon, taga Jesus Miracle Crusade. Nag-pray siya, sumigaw siya, hallelujah, praise the Lord, iligtas mo kami, mahal na Panginoon. May lumabas na malaking kamay. Nakita niyo yun? Yung totoo. Patotoo, no, kapatid natin. Lumabas yung malaking kamay. At alam nyo, yun ang humawak doon sa eroplano, ibinaba ng dahan-dahan yung eroplano na naiwasan nila yung pagbangga. Kaya yun yung sa atin. Parang ganun din, paghawak ka ng Diyos, kahit ikaw ay nagpasimplang-simplang na yung motor mo, hawak ka ng Diyos, tatapong ka sa ere, pero ano sabi niya? Nakaupo siya nang bumagsak. Di ba himala? O, walang papalakpak, himala na yon. Amen, pambira. Pagbagsak niya, imbis na mabagok yung ulo, mabagok yung likod, magkabali-bali ang buto. Hindi. Kulang na lang ilagay sa sopa, sa kutsyon. Dahil anak siya ng mahal na Panginoon. Tayong lahat, iniingatan ng mahal na Panginoon. Inaalagaan tayo. At yon ang isa pa, handle tayo ng kamay ng mahal na Panginoon. Saan ka pa? Amen. Aatras ka pa ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi na. Dito na tayo mga minamahal, datnan ng kaligtasan. Amen? Ilan na ba? 4, 5. Ito, last. Happiness. Sinong walang happiness dito? Yung lungkot na lungkot ba? Amen? Ayaw ng Diyos yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng 5 bagay. Nabasa na natin yung 4. 5, happiness ka lagi. Happiness. Wala nang puwang ang kalungkutan sa mga anak ng Diyos. Kahit ano ang pinagdadaanan mo, kahit nasa kahirapan ka, kahit nasa pagsubok ka, kahit wala kang pera, wala kang trabaho, natanggalan ka ng kuryente, natanggalan ka ng tubig, happy ka pa rin. Lahat magsabi, praise the Lord. Pambira ka, Brother Ber, happy. Wala na kang tubig. Wala na kang kuryente. Eh, sabi naman na Panginoon magkaroon ka ng happiness sa buhay mo. Yung pagsubok na yan, hindi palagi yan. Ang pagsubok ng mga minamahal, sabi nga may umiiyak dahil sa problema pagsubok. Okay lang yan. Magdamag lang yan. Kinabukasan may tubig ka na. May kuryente ka na. Bukas, tingnan mo wallet mo, may pera ka na. Punta ka sa bayan, hanap ka ng trabaho, yung trabaho na maghahanap sa iyo. Amen? Bakit? Dahil happy ka Ay, subukan mo maglulungkot, maglupasay ka, umiyak ka. Never. Nabigyan ka ng biyaya ng mahal na Panginoon. Sige, manatili ka sa kalungkutan. Ipakita mo, happy ka pa rin. Kahit ang daming pagsubok, kahit ang daming karamdaman, kahit ang daming problema, kahit walang pera. Sige lang, happy ka pa rin. Pray ka. Maya-maya lang may kakalabit sa iyo. Ano? Brad, sis, ilibre kita. Hindi niya akalain, may maglilibre sa kanya. Amen? Pero nag-pray siya. Hindi naman basta mangyayari yun Kaya lang minsan yung iba, pag ililibre mo na parang ayaw. Parang ayaw magpalibre. Bakit kaya? Gusto yata tayo mag-ilibre niya. Parang vice versa lang naman yan Dahil gusto rin niyang pagpalain Ba't tayo nagpapalibre? Dahil pag nagbigay ka, bibigyan ka agad ng Diyos. Di ba? Ay tinanggihan ka. Siyempre, masakit sa damdamin mo. Tinanggihan yung biyaya na binibigay ko. Binibigyan ko ng ayaw. Tinanggihan. Amen? Ay di wala rin biyaya sa akin. Huwag yung ganun. Hindi naman lason yung bibigay sa iyo Amen?
bigyan ka rin ng biyaya na mala Panginoon. Para bawat isa ba, iikot lang kasi yan eh. Pag lahat tayo may bigayan, hindi damutan, lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Maniwala ba kayo dyan? Opo. Alam nga namang magbulaan yung sinungaling yung magbigay ka at ikay bibigyan, mapalad ang tumatanggap, mapalad ang tumanggap kaysa nagbibigay. Yung tumanggap, mapalad din siya eh. Tumanggap siya eh. Kaso tinanggihan niya, pareho tayong nawalan. Walang biyaya, pareho, lungkot. Pero hindi ka dapat malungkot. Happy nga eh. Kahit walang biyaya, you must be happy. Praise the Lord. Yun yung 5. Nakuha nyo, baka nalimutan nyo agad. Ang natandaan nyo lang yung happy. Yung una, di ba, ang gaganda, binasa natin. Yan yung pribilehiyo, mga minamahal, na ipinapangako ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng ating teksto, mga kapatid, na sa awit 27, balikan natin. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Kita nyo? Kanino ka matatakot? Anak ka ng Diyos. Kaya lusubin man tayo ng buong China, lahat na ng tao sa China, pumunta dito sa Pilipinas, hindi tayo matatakot sa kanila. Kahit marami pang bansa ang pumunta rito, huwag kang matakot. Dahil ang sabi ng Diyos, siya ang ating Panginoon, siya ang ilaw, siya ang liwanag, siya ang ating kaligtasan. Hindi tayo matatakot. Kahit kanino. Pag sabihin dito, tama, natakot tayo. Naawa ang China, naligtas tayo, pero hindi tayo naligtas kay Satanas. Yan mo lang na sumugod sila dito. Hindi tayo dapat matakot. Amen. Ang nakakatakot, naligtas tayo sa China sa kanilang pananakop, pero pagkasakop ni Satanas, hindi natin naligtasan. Impyerno. Amen. Kaya nga kumpleto na eh. Sinabi ko kanina, kumpleto na yan sa problema eh. Yan talatang yan. Ano ang sabi? Kanino ako matatakot? O, tandaan nyo, wala na tayong katatakutan. Ituloy natin. Ang sabi, ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Sa English, ang sabi, is the strength of my life. Lakas. Yung kalakasan ng ating buhay, kasama na dyan. Hindi ka manghihina, hindi ka manglulupaypay, kundi bagkos, laging malakas ang iyong buhay. At ang sabi sa huli, kanino ako masisindak? Marami kasi minsan sindak lang eh. Sisindakin ka lang, angas ba? Minsan sa angas lang, takbo na eh. Pag maangas, takbo na yun. Kung labang ka. Takbo na yon. Pag Kristiyano ka, huwag kang tatakbo. Amen. Hilahin ka ng mahal na Panginoon. Harapin mo! Suntukin mo ng salita ng Diyos! Brad, huwag naman. Kristiyano ako. Pero iilag ka. Amen. Ganon yung Kristiyano. Hindi natin pwedeng labanan kasi. Hindi tayo pwedeng lumaban. Yun ang masakit sa Kristiyano. Kahit mga minamahal, inaaway ka na, bahala ang Diyos. Diyos ang bahala gumanti sa kanila. Sabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Pag inibig mo ang iyong kaaway, malulugod ang Diyos sa iyo. Amen? Huwag ka lang matatakot. Kasi pag natakot ka, papasukan ka ng nervyos. Ninervyusin ka. Pag ninervyos ka, mga minamahal, kalantog lang ng kasirola, takot ka na. Ang sabi dyan, mga minamahal, of whom shall be afraid? Kanino ako matatakot? Kanino ako masisindak? Wala kang dapat kasindakan. Kung kaldero yung bumagsak, huwag kang matakot. Tingnan mo kung may laman, kainin mo. Amen? Minsan, pag may nervous na kasi ang tao, kahit Kristiyano, kalantog lang ng kung ano dyan, plato lang yung bumagsak. Ano yan? Ano yan? Kaya lumalala yung sakit. Lumalala. Dati, nervyos lang, mga minamahal, may stress lang primero, depressed ka na. Pag depressed ka na, puso na po yan.
Kakatok na yan. Kumbaga sa makina, kakatok na yung puso. Buk, 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 buk. Ganun-ganun na yung puso natin. Kasi na-depress ka na eh. Una yan, ninervous ka lang eh. Ipis lang yung dumaan. Takot, ay, ipis. Lalo magsabi yung praise the Lord. Wala na. Ang Kristiyano na may ilaw ng Panginoon, siya ang ating kaligtasan, hindi pinahintulutan ng Diyos na may takot ka pa o nasisinda ka pa. Wala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kompleto na yan, talatang yan eh. Lahat andyan na. Pinahaba-haba lang natin ang kaunti. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ang sabi, mga minamahal, huling talata tayo, sa awit 26:12, ito pa yung pangako na mahal na Panginoon. Basahin po natin, last verse tayo. Maganda ang ating mga awit. Aking Jesus. Hallelujah. Sa mga awit ng Kabanata 26, ang talata ay 12. Ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na dako. Praise the Lord. Lahat magsabi. Ay pupurihin ko ang Panginoon. Iyon. Kita nyo sabi, saan ka man daw lumagay, kahit saan ka pumunta, ang sabi mga minamahal, panatag ka sa pagkakatayo mo. Hindi ka makayang ibuwal ng kahit sino. Wala kang takot, hindi ka masisindak sa anumang bagay na nakapaligid sa iyo, nakatayo ka, panatag ka. Amen? Happy ka. Happy. Malamig ka lang. Para ka nasa freezer. Naka-preserve ka eh. Amen? Happy ka lang. Ganun ang Kristiyano. Na ang Diyos, ang Panginoon, ang kanyang ilaw. Ang Panginoon, ang kanyang kaligtasan. Kanino ka matatakot? Kanino ka masisindak? Amen? May isa pa eh. Pero ako na ang babasa nito. Amen? Ito ang sabi, saan ka man pumunta, mga kapatid, susundan ka ng awa ng mahal na Panginoon. Kaya nga ligtas ka eh. May anghel nga nag-aalaga sa iyo, iingatan ka, panatag ka sa iyong kalagayan, susunod-sunod pa sa iyo ang awa ng Diyos. Ito ang sabi, awit 23:6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas, ang sabi kanina, at pupurihin ko ang Panginoon. At ako ay lalagi sa bahay ng Panginoon. Pagsamba, samba. Amen. Bayaan mo yung mga gagawin nyo pang iba. Pag-uwi mo na lang. Ang mahalaga, samba sa bahay ng Panginoon. At pag nasa bahay na ng Panginoon, magpuri ka sa kapisanan. Congregation, nagpupuri ang bawat isa. Tanggal lahat ng gawa ng kaaway. Amen? Lahat magsabing amen. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kung may bisita tayo, dali natin po dito sa bandang unahan. Tinitilan mo bawat lakad ko. Sa pinaliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa di nagpapaalala, aking Jesus. Maasa mo
anumang panahon. Yes, Lord. Hallelujah. Magkulang man ako sa paglilingkod, mapapatawad mo anumang Kasalanan ko, banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, Masigit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di magbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Yes, Lord, hallelujah. Aking Jesus. Tinitingnan mo bawat lakad ko, sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Malilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan mo, banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di magbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Bago natin ituloy, patanggapin muna natin ang ating mga bisita. Kayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa pagkakataong pong ito, na kung kayo man po ay na-invite ng mga kapatiran dito, ang katotohanan po, ito na yung time na gusto na kayong dalhin ng mahal na Panginoon sa kaligtasan. Ito na po yung oras na tigilan nyo na ang buhay sa libutan. Ito na yung time na gusto na kayong dalhin ng mahal na Panginoon para kayo'y tanglawan ng tunay na ilaw ng sanlibutan. Kaya, may apat na reglamento ang kaligtasan. Una, ay yung pananampalataya. Wala po kayo rito kung hindi tumubo sa inyong puso ang pananampalataya. Nagkaroon po kayo ng paniniwala na mayroon Diyos na tagapagligtas. Pananampalataya. Ang lahat at tumanggap sa Kanya na may pananampalataya, naging anak ng Diyos. Yun ang kahalagahan po ng mayroon kang pananampalataya. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, pagsisisi. Tunay naman po, mga minamahal, na wala pong matuwid, wala kahit isa. Lahat po tayo naging makasalanan sa harap ng mahal na Panginoon. Pero, nagbigay siya ng tinatawag na pagsisisi at manumbalik tayo sa mahal na Panginoon. Talikuran ang paggawa ng kasalanan. At ang sabi, taos puso, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pangatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig. Lahat ng ating pagsisihang kasalanan na yan, mapapatawad lang yan sa atin, ipatatawad sa atin yan, matapos na tayo ay bautismuhan, ilubog tayo sa tubig, simbolo ng paghuhugas, paglilinis ng ating kasalanan. Pag-ahon mo sa tubig, iniwan mo na yung kasalanan, inilibing na natin yung ating kasalanan. At ang sabi, naging born again Christian ka. At matapos tayo bautismuhan, doon na papasok ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Katulong na natin yan. Hindi aalis yan sa inyo kung kayo ay mananatiling maglingkod sa mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng mahal na Panginoon, diyan tayo tutulungan ng mahal na Panginoon sa pagbabago ng ating buhay at magpapatuloy tayo ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap.
Taas niyo po ang inyong kamay, buksan niyo po ang inyong mga puso, ipikit niyo ang mga mata. At seryoso po, ang mahal na Panginoon po ang tatanggapin ninyo ngayon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Isus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Narito po ako, isang makasalanan, nagsisisi. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang mabanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, amin, pinakabanal na Jesus, maraming pong salamat. Sa araw pong ito, sa hapon pong ito, mga kaluluwan tumanggap sa iyo. Ikaw po nakabatid na kalam na ang kanilang pagsisisi. Ito po'y tao sa kanilang puso. Alamin po ang kanilang puso, mahal na Panginoon. At ipatawad mo ang kanilang mga kasalanan. Nawa, ito ang simula ng kanilang mainit na paglilingkod sa iyo. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mawait po tayo sa ating mahal na Panginoon. Tuloy po natin. Yes, Lord. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at Panginoon Jesus, tagapagligtas. Lumamig ang lupa, bahawi ang maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y manalangin na para sa ating mga pangangailangan. Tayo po'y dadalangin sa mahal na Panginoon yung lahat ng ating mga problema, yung ating mga karamdaman pa sa ating mga katawan. Hingin natin sa Diyos ang kumplitong kagalingan, yung ating mga problema. Hilingin natin sa mahal na Panginoon na alisin na lahat ng ating mga problema, yung mapanghihina ng ating mga pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Opo, dakila, mapagpalang ang mabanal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinangamalapan Jesus. Minsan ang Pao Diyos, sa unang panalangin ng beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kayo po narito. Nagkakaisa po kami, mahal na Panginoon. Alam namin na ikaw ang ilaw, ikaw ang tanglaw namin, ikaw ang aming kaligtasan. Mahal na Panginoon, ikaw po, mahal na Panginoon, ang umabot ng bawat pangangailangan ng mga anak na sa hapon pong ito, mahal na kami nagpapakumbaba. Linisin mo lamang po aming puso sa pagkataong ito. Ano man po ang kalang hihingin, ano man po ang aming idadalangin sa
sa iyo. Abutin mo na iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, mga karamdaman, alisin mo po mga problema, alisin mo po, mahal na Panginoon, mga panghihina, panlupapay, alisin mo rin po, mahal na Panginoon, mga walang hanap buhay, pagkalooban mo silang hanap buhay, mahal na Panginoon, lahat ng kanilang hiningi sa iyo sa pangalan ni Jesus. Jesus name I pray. Amen and amen. Ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong maulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan. Kung alam niyo ang pangalan ng inyong karamdaman, banggitin po natin, mahal na pa, i-cast-out po natin ang mga problema, pangina, panlupaypay, mga panalangin, wala pang katugunan, alisin natin, i-cast-out natin ang mga hadlang gawa ng kaaway. Isipin po natin ang ating beloved pastor ang naglians po sa atin. At sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, tinatapoy, pinalalayas, demon of cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, asthma, goiter, skin disease, pagka-paralyzed, cast out, cast out, cast out, be bound to heal right now. Cast out, lahat ng mga problema, Panginoon, panlupaypay, demonyo ng mga kahirapan, mga hadlang sa katugunan ng mga panalangin. Cast out, problem be solved, be healed, complete healing, complete healing, complete healing. Problem be solved. Problem be solved. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, bilang pasalamat na tinanggap na natin lahat ang ating ipinanalangin. Buong lakas, tatalong po tayo ng 3 beses, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Wala pong magbibiro dahil hindi aalis yan. Andyan lang sa tabi niyo yan, mga minamahal, magtatalunan po yung mga masamang espiritu na pinalayas po natin para tuluyan ng umalis yan, lakasan po natin. Sabihin po natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much. There is Jesus. We love you so much. There is Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At tayo dadako, mga minamahal, sa ating po mga announcement. Bago yan, sa ating mga announcement, tayo po muna kumuha ng tuwing Sunday lang po tayo kumuha ng ating special love offering po. Karagdagang magamit po dito po sa ating bahay-sambahan. Amen? At ito po ipanalangin ng ating beloved brother, sino nandito? Brother June Pusada, sa ating po mga special love offering po. God bless you po, beloved Ber Ramos. At tayo may nalangin sa ating special offering. Upo, dakilang magpala namin Ama, Diyos ang pangyarihan sa parang Jesus. Misawan sa gitong pagkakataong itong malapagan ng digmat pagkakaloob ng mga special offering. Kung ano man akin nilang pinagkakakitaan, magpagpalain mo sa lumang Panginoon, nag-abuyan man nag-opisina, nag-ahalaman mo, pagpalain mo, at sa kawalan man panghanap buhay, bigyan mo silang pagkakitaan para sa sunod. Sila hindi po yung aming mga Panginoon. Sinamila mo mahal pa yung magmaksambang durungawan sa langit. Hula mong siksik, umaapaw sa mga Panginoon, malangin mo sa unat dalangin, aming beloved pastor, basta sa mga Panginoon, ito ang aming samot dalangin, sa matamis sa mga Jesus. Amen.
Praise the Lord, hallelujah. God bless Pichera, Badera, Beramos, mga minamahal. Muli po tayong makapag-unayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sa ating pong pansamantalang pag-iwalay. Opo, mapagpalaan Diyos amang banal. Sa mga Diyos pangalan pa aming pinakamamahal na pagsusunod, panalangin namin kinaganggalang Pastor Evangelist Wildes Tada Almeida and Tam Prophet Apollo aming God o Diyos, hallelujah. Ama, muli po kami nagpupuri, ipapasalamat o Diyos, hallelujah, sa magandang panahong pinagkuloob sa amin kay Purihin, Luhatin, Espiritu Kituhanan, Diyos, hallelujah, sa kalayaan o Diyos. Mo sa aming mga buhay, praise God, hallelujah. Marami pong salamat o Diyos sa kalakasan, kalusugan o Diyos, panampalataya na patinimo mo sa aming mga puso o Diyos, hallelujah, sa kaligtasang libre o Diyos, sa pinagkuloob ang mahal Panginoon. Sa pagkilos mo sa aming kaligtaan, sa mga awitan ng kwaro, Diyos, na inalagisan, na muli ka, O Diyos, na pinus sa aming kaligtaan, O Diyos, hallelujah, na ibinus mo sa amin, ang iyong napakatamis sa ang dakilang pag-ibig. Maraming po salamat, mahal Panginoon, lalo tigit, mahal Panginoon, ang iyong banal sa salita, Ebanghelyo ng kaligtasan na Diyos, hallelujah, na dinala aming mga talayo sa aming kalagitan na Diyos, hallelujah, ito po'y kalakasan na aming pananampalataya, na aming pagtitiwala sa iyo, na ikaw ang Diyos noon at magpakailanman ang muling magbabalik o Diyos, sa doble panalangin, mga Panginoon, sa aming mga beloved pastor, ba yung kalakasan, kalusugan o Diyos, hallelujah, pagkalooban ng mahabang buhay, sa punang beloved baby, beloved children, praise God, hallelujah, special pray po sa aming beloved faith, praise God, hallelujah, instant healing po, pagkaloob mo sa kanya, O Diyos, hallelujah, ganun din, pinalangin, O Diyos, hallelujah, ang aming pong beloved uling preacher, na ngayon nasa bayong dagat, O Diyos, pagkalingatan mo siya, O Diyos, bigyan mo kalakas ng kapangatawan, O Diyos, hallelujah, at sa aming pong pansamantalang paghiway mo, O Diyos, hallelujah, kung paano may ipinag-ingatan tungo sa lugar na ito, ginabayan na Diyos, dinamahan sa aming paglalakbay, O Diyos, hallelujah, na pinarating mo lahat, ganun din po sa aming mga tahanan ng Panginoon, malayo sa aksidente, O Diyos, hallelujah. At muli po kami nga ibalik sa susunod namin pagtibig sa lugar na ito, O Diyos, hallelujah. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen, hallelujah, praise the Lord, God to God. Praise the Lord.